Yan, magandang hapon po sa ating lahat, sa mga kapatid natin na nanonood at sumusubaybay at patuloy na nagpupuri sa ating Panginoon. Tayo po'y magsisimula na sa ating gawain at tayo po'y yumuko. Tanda ng paggalang natin sa ating Panginoon at tayo po'y mananalangin. Dakila namin Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Father God, Jesus Christ, Holy Spirit, Panginoon, Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat sa buhay na ipinagkakaloob niyo sa aming Panginoon. Na patuloy, Panginoon, na kami umaaras sa inyo, Panginoon. Marami kayo, Panginoon, na ipinapakita sa amin ngayon, Panginoon, sa mga gatong panahon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Gayun din, Panginoon, humihingi po kami ng tawad, Panginoon, sa bawat kasalanang nagagawa namin na hindi nakakaluwalhati sa inyong harapan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kami makasalanan, Panginoon, kami madumi, Panginoon. Ngunit, Panginoon, patuloy, Panginoon, umaasa ng inyong makaamang pagpaawa sa aming Panginoon. At Panginoon, umaasa kami, Panginoon, na kasama niyo kami palagi, Panginoon, na hindi niyo kami mapabayaan, Panginoon. Kaya din, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa bawat biyaya na ipinakakaloob niyo sa amin, sa pampisikal, Panginoon, at lalong higit sa aming mga spiritual, Panginoon, na pamumuhay, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa loob ng 6 months, Panginoon, na may pandemic, Panginoon. Patuloy, Panginoon, ang biyaya ninyo, Panginoon, na inuulan kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na hindi niyo kami pinapabayaan, Panginoon. Kulang, Panginoon, ang pagpapurit sa namin sa inyo, Panginoon. Kulang ang mga panalangin namin, Panginoon, sa ikatataas ninyo, Panginoon. Gayun din, Panginoon, na humihingi po kami, Panginoon, ng patnubay at gabay ng Banal na Espiritu Santo, Panginoon, na kami lukuban sa dakong ito, Panginoon. Nakasamahin niyo kami, Panginoon. Kami katagpuin ninyo, Panginoon. At gayon din, Panginoon, gamitin niyo kami, Panginoon. Pinapanalangin namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na may mga sakit, Panginoon. Ang bawat mga tao na may sakit, Panginoon, ng COVID-19, Panginoon. Ang bawat na may mga cancer, Panginoon. Ang mga depresyon, Panginoon. Ang mga mayroong pain, Panginoon. Pagalingin niyo po nawa sila, Panginoon. Kami umaasa sa inyo, Panginoon. Pinapanalangin din po namin ang mga frontliners, Panginoon, ang aming pamahalaan, gobyerno at ang aming Pangulo, Panginoon, na Panginoon ang bawat nangyayari, Panginoon, ay kalooban ninyo, ang plano ninyo, Panginoon. Mangyari, Panginoon, ang plano ninyo para sa buhay namin, Panginoon. At iniaasa po namin ito, Panginoon, sa inyo, Panginoon, sa inyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, na aalagaan nyo kami, Panginoon, at hindi pababayaan, Panginoon. Pinapanalangin namin ang mga gagamitin nyo ngayon, Panginoon, sa dakong ito, Panginoon, at sa iba't ibang churches, Panginoon, naway, Panginoon, magkaroon ng katagumpayan, Panginoon, ang pagpurit sa sa inyo, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. At ngayon po tayo po dadako sa ating pagbate sa mga kapatid natin dyan sa Batangas, sa Calatagan, sa iba't ibang dako ng Pilipinas at gayon din sa iba't ibang dako ng bansa. Ngayon, magandang hapon po sa inyo lahat. Happy viewing po ay patuloy po tayo na sumama sa atin sa pagpurit samba natin sa ating Panginoon. At ngayon po tayo po dadako sa ating testimony at inaaniyahan po natin ang ating kapatid na si Sister Brenda. Purihin po natin ang Panginoon. Ayan. Magandang hapon po mga kapatid at sa hapong ito nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Unang-una dahil August 9 po ngayon, nagpapasalamat po ako sa 28 years ng pagsasama namin ni Welby ng mag-asawa. Salamat po sa Panginoon na patuloy po na sinasamahan niya kami at ginagabayan sa araw-araw. Ang aming pong marriage is, hindi po siya perfect. Siyempre, nandun po yung dumadaan ka sa mga problema, sa mga pagsubok. Pero salamat po sa Panginoon na sa buong 28 years po ng pagsasama namin ay naroon po yung pag-ibig niya ng Panginoon na hindi nawawala sa bawat isa sa amin. At patuloy din po na nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pag-iingat niya sa amin sa araw-araw. At ganoon din po, bukas po yung pinaka 5th month din po mula nung na-operahan ako sa tumor ko. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na pinabayan niya po
Ako po, lalo na po ako na patuloy na binigyan niya po ako ng kalakasan, ng mabilis na recovery. Sa kabila po na hindi po ako nakakapagpa-check up. Sa kabila po na minsan may nararamdaman pero patuloy po na nandun yung pag-iingat ng Panginoon. Lalong higit po ang biyaya at pagpapala niya sa amin sa araw-araw. Nagpapasalamat po ako dahil sa mga pangyayari na nakita ko po yung plano po ng Panginoon, yung pagkilos niya, yung pattern po kasi po nung naoperahan po ako, after po akong maoperahan, dumating po si Sister Bianca, nagkaroon po ng lockdown. Tapos po, di rin po siya nakaalis dahil nga po sa ECQ, tapos wala pong mga flights. Hindi ko pa pinagpapasalamat yung pandemya kung may pagkakataon na binigay ng Panginoon sa amin kasi supposedly po ang bakasyon po ni Sister Bianca is 1 month lang. So kung nakaalis po siya ng 1 month, after 1 month, hindi pa po ako malakas. Hindi ko pa po kayang gawin yung mga bagay na kailangan kong gawin. At mahihirapan po yung mga maiiwan kagaya po ni Chloe at ni Noel. Kami pong tatlo na gawin yung mga bagay kasi malaking tulong po na nandito si Sister Bianca na tinutulungan kami sa mga gawain, lalo na po sa bahay. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon na pinahintulot niya po yung mga pangyayari na yun para magkasama-sama po kami kasi po dati lagi po na bitin po yung bakasyon kasi isang buwan napakabilis. Ngayon po talaga nasulit. Nalibot po ni Sister Bianca yung bahay namin, pati po yung mga gamit namin. Naikot na po niyan lahat dahil sa tagal po ng bakasyon niya. Magpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagkakataon na yun. Maging po sa patuloy niyang pagkakaloob ng mga biyaya at pagpapala. Isang buwan na po kami nagtitinda. Yun, nung sinumulan namin yun, nung iisip ko pa po, nag-iisip na po sa Bianca ano po yung pwede namin gawin para may pagkakitaan. Naghanap po ako ng mga online selling pero napakalaki po ng kailangan na kapital kaya di ko po tinuloy. Tapos one time po na mayroon po kaming video call ng mga kaibigan namin. May hindi po nakasagot kasi sabi nila busy sila nagtitinda. Kaya nagsuggest po si Sister Ana na magtinda ng alam po ako ng ganun din ng pagkain. Kaya yun po. Salamat po sa Panginoon na kahit bariya-bariya, di po siya malaki kasi madalas po nagluloko kami ni Sister Judy. Sasabihin ko, 9 o'clock ako nagbukas. Yung benta ko 29 pesos. Pero napakalaking bagay po. Kasi makikita mo na hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Kahit pareha, at least meron. Yun po yung pinapapasalamat ko kasi everyday po pag-gising ko, yun po yung pinagpupray ko sa Panginoon na kahit paano magkabenta. Kaya nagpapasalamat po ako sa ganung paraan na dinidinig po ng Panginoon yung panalangin at tinutugon niya yung pangangailangan namin. Maraming salamat po sa Panginoon at patuloy po napapupurihan ko siya, tataas, luluwalhatiin, hindi lamang po sa araw na ito, kung hindi sa lahat ng araw ng aming buhay. Maraming salamat po at purihin ng Panginoon sa hapong ito. Ayan, purihin po natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid na Sister Brenda. Tayo po ay patuloy na manalangin para sa bawat kapatid sa chain prayer natin. Purihin po natin ang Panginoon. At ngayon po, tayo po ay tutungo na sa ating pagpurit samba sa ating Panginoon. Tayo po ay tumayo at purihin natin ang Panginoon. Yan. Purihin natin ang Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina, siya'y pasalamatan. Halina at purihin ang Diyos. Pagpapalan niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. Halina, purihin natin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Pagpapalan niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. Halina at purihin ang Diyos. Halina at purihin ang Diyos. Diyos natin ay buhay. Tayo na at mag-alay. Siya ang Panginoong tunay. Laging handa na dumamay. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang Diyos naming tumutugon. Pagkabutihan mo, O Diyos, di nagbabago. Ang Diyos natin ay buhay. Siya hina at mag-alay. Siya ang Panginoong tunay. Laging handa na dumamay. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang Diyos naming tumutugon. Pagkabutihan mo, O Diyos, di nagbabago. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang Diyos naming tumutugon. Pagkabutihan mo, O Diyos, di nagbabago. Ang kabutihan mo, O Diyos. Ang kabutihan mo, O Diyos. Ang kabutihan mo, O Diyos, di nagbabago. Purihin po natin ang Panginoon at patuloy tayo sa presensya ng ating Panginoon. Pusong balisa
Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisan ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisan ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Tayo po dadako na sa magandang balita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pastor na si Pastor Christian. Purihin po natin ang Panginoon. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Isang maulang hapon sa ating lahat. Before we start po, tayo manalangin muna. Gisingin natin yung ating mga espiritu. Magising tayo sa ating Lord. Medyo malamig ngayon, masarap matulog. Kapatid, gisingin natin yung ating mga sarili. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, we really thank you, O God, na despite Panginoon ng mga pagkakataon nito, Panginoon, patuloy yung pinagkakaloob sa bawat isa, Panginoon, mga ganitong situation, ganitong chances, Panginoon, na makapagpuri, Panginoon, makapagpasalamat sa inyo, O God, makapag-aral, Panginoon, ng iyong mga salita. Maraming salamat, O Lord, na ang bawat isa, Panginoon, ay nandito, Panginoon, buhay sa inyong mga salita, O God, sa kabila, Panginoon, ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Lord, muli, Panginoon, sa araw na ito, kami ay lumalapit sa inyo, Panginoon, at nanalangin. Buksan niyo nawa ang bawat puso, O God, ng bawat isa sa mga kapatid, Panginoon, na nandito, O God, o mga kapatid, Panginoon, namin na sa kanya-kanilang mga bahay, Panginoon, na kasalukuyang nanunood, Panginoon, sa kanilang mga gadgets, Panginoon. Buksan niyo ang kanilang mga puso, Panginoon. Kayo nawa, O Lord, ang magbigay sa kanila, Panginoon, ang kaunawaan, Panginoon, sa mga salita na aming pag-aaralan, Panginoon, sa hapong ito, O God. Muli, Panginoon, hinahanda namin ang aming mga sarili. Patawarin niyo kami, O God, kung may mga nagagawa kami magkakasala sa inyo, Panginoon. Maging karapat-dapat po na ang bawat isa, Panginoon, sa inyong harapan sa oras na ito. Muli, Panginoon, pinupuri, pinapasalamatan po namin kayo. Ang lahat nito ang pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, muli, magandang hapon. So, eto na naman po tayo. So, balik tayo sa ganitong kalagayan na kami nandito, ayun, nandyan. So, pinatikim lang tayo ng Panginoong Diyos nung isang buwan or 2 buwan, pinatikim tayo ng Panginoong Diyos. Sige, bigyan ko kayo ng pagkakataon na magkaroon kayo ng physical gathering. Tingnan ko nga kung talagang pupunta kayo sa inyong mga iglesia
O baka naman mananatili kayo sa inyong mga tahanan, di ba? At sasabihin nyo, natatakot ako. Doon talaga naman talaga kasi, nakakatakot naman talaga yung mga ganitong mga sitwasyon. Kasi di ba, sino ba naman ang gusto na magkaroon ng COVID? Ayaw natin nun. Amen ba? Amen. Amen. Ayaw natin na magkaroon ng COVID. So, nung mga past few Sundays, kung naaalala nyo, nung last July, nung ako'y nag-message, patungkol to sa COVID, sa assassin. So, nagbigay ako doon ng figures. So, siguro wala pang 1 month yun. Or more than 1 month na. So, nagbigay ako ng figures kung ilan na yung cases ng COVID sa Pilipinas. So, nung chinek ko, binalikan ko yung file ko noon, yung presentation ko, tingnan ko, nakita ko 50,000 plus yung case ng COVID. So, it's last July lang to, kapatid ha? Last July lang to. So, kung titingnan nyo yung mga balita ngayon, nasa ano na tayo ngayon? 100 plus. Very alarming. Amen? And number 1 na tayo sa Asia. So, nakakatakot. Amen? Nakakatakot. Kasi, lagi sinasabi ng mga tao, ang kalaban mo hindi mo nakikita eh. Di ba? Hindi mo nakikita na nandyan pala. Di ba? Kasi kung nakikita natin yung coronavirus, di sana iiwas-iwas lang tayo. Mag-aala Matrix lang tayo, iwas-iwas lang tayo ng gano'n. Eh kasi hindi nga natin nakikita. So nakakatakot talaga. So sa hapong ito, pag-usapan natin ang tungkol sa takot. Amen. So lahat tayo mayroong mga kinakatakutan. Amen ba? So mga kapatid namin, sabi ka ng amen. Lahat tayo na mayroong mga kinakatakutan. Amen. Pero ano ang sabi ng Panginoong Diyos? Diba? Fear not, because I am with you. Amen? So first, we define what is fear. Ano ang takot? What is fear? I guess last year, na-message ko na to, pero in a different, iba yung outline to. So now, pag-usapan natin uli yung takot. So what is fear? So sabi sa dictionary, ang fear, balik natin, fear is a natural, nabasa nyo, sabayan nyo pa ako magbasa. Fear is a natural, powerful, and primitive human emotion. Sabi niya dito, natural. Take note of the word natural. So, it's a primitive human emotion. It involves a universal biochemical response as well as a high individual emotional response. Fear alerts us to the presence of danger or the threat or harm, whether that danger is physical or psychological. So sabi niya dito, fear is a natural emotion of a person. So natural sa tao ang takot. Amen? Natural sa tao ang pakiramdam na matakot. Amen ba? So kung titingnan last year, ang naging example ko dyan is yung yung naalala niyo ba yung movie na sa Disney Pixar, sino yun? Give na ano. Yung meron siyang 5 na emotions. Inside out. Thank you, kapatid. So, yun isa sa naging example ko. Kasama sa 5 basic emotions ng tao ay andun yung happiness, joy, andun yung sadness, andun si disgust, di ba? Si anger, at andun si fear. Hindi nawawala si fear kasi, kapatid, ang fear is a basic natural emotion ng tao. So, nandiyan na yan, kahit nung bata ka, natatakot ka, di ba? Lagi nga nung bata ka, pag pinatatakot sa'yo, andun si Chakadal, di ba? Pag nung baby ka pa, di ba? Pag ayaw mong kumain ng gulay, sige ka, di ka lalaki, di ba? Kasi, basic emotions na yon, kasama na yon, kasama na sa pagiging tao mo, ang takot. So sabi nga nila pag hindi ka natatakot, dalawa lang yan. Una, is either talagang matapang ka, or pangalawa, ano yun, hindi ka tao. Diba? Kasi natural sa tao, ang matakot. Bigyan ko lang kayo ng isang kwento. Nung last time na utusan ako na pumunta sa bandang Marinduque, so, mag-stay ako ng isang gabi doon sa Lucena. Meron tawa ng Diyos na, at ang ginawa ko, dahil sa sobrang takot yung TV ko, yung TV, naka-open lang siya.
At supposedly, ang gising ko alas 4. Then hindi nga ako natulog. Ginising ko na yung kasama ko ng alas 2 pa lang ng madaling araw. So kasi talagang kasama na sa takot, kasama na sa atin, yung salitang takot. So hindi nawawala yan eh. Amen? Kaya nga meron tayong mga common phobias. Alam niyo ba yung phobia? Diba? Diba? O sa isa natin, arachnophobia, fear of spiders. Diba? So kung titingnan natin, fear not. Huwag ka pong matakot. Amen? Diba? Huwag kang matakot. Sabi ng baka nung Diyos yun. Pinangako niya na huwag kang matakot. Bakit? Kasi kasama mo ang Panginoong Diyos sa paglakad mo dito sa mundo. Diba? Sabi niya, natural sa taong natatakot. Amen to that. Diba? Amen. Natatakot tayo. Pero sinabi ng Panginoong Diyos, huwag kang matakot. Bakit? Kasi nangako siya sa iyo eh. Amen? Na lagi kanyang kasama. Diba? Maraming mga Bible characters ang natakot. Maraming mga Bible characters ang nakaranas ng fear. Pero dahil yung fear nila at yung faith nila is bigger than their fear, diba? Mas malaki yung faith nila kaysa dun sa kanilang mga takot. Napanalunan nila yung takot na yon. So, nangibabaw yung fear, diba? Ay, nangibabaw yung faith, tapos nalugmok yung fear. Amen? So, let's differentiate faith and fear. Sabi nga, ang kapatid, ang fear, ang kabaligtaran niyan is faith. Amen. Kapag ang fear, lumalaki, nangigibabaw ang takot, yung faith mo nawawala. Tama? Amen. Amen. Habang natatakot ka, habang pinangungunahan ka ng takot, habang yung takot mo, kinakain na ng pananampalataya mo pakunti ng pakunti, paliit ng paliit, kasi nawawalan ka na ng pananampalataya sa Panginoong Diyos. Amen. So vice versa, habang yung faith mo naman, palaki ng palaki, palago ng palago, pa-increase ng pa-increase. Yung fear mo, paliit ng paliit, pawala ng pawala. Amen? Pag sinabi natin, pawala ng pawala, hindi ibig sabihin nun, kahit sino pwede mo nang hamunin sa apakan, kasi matapang ako eh. Diba? Well, I have big faith. Sino matapang dyan? Hindi ganun yun. Diba? Pag sinabi malaki na yung fear, malaki na yung faith ko, so wala na ako masyadong fear. Diba? Kung sino lang makasalubong mo, yayayain makipagsapakan. Hindi po ganun yung ibig sabihin na wala ng fear. Diba? Pag sinabi natin wala ng fear kasi yung faith mo laki na, kahit na anong circumstances, kahit na anong situation, at anong trials na dumating sa buhay mo, sasabihin mo, kaya mo. At hindi ka natatakot na salubungin yung mga pagsubok na yun, kasi alam mo, you have a big faith. Amen. Hoy, mga kapatid. Amen. Gising. Hoy, gising. So, number one, let's differentiate muna yung faith and fear. Faith believes without seeing the desired result. So, sa Hebrews chapter 11, verse 1, ang pananampalataya ko ay mga bagay na hinihintay at mga bagay na hinihintay. Ano yung mga bagay na hinihintay at mga katunayan? Ano yan? Mga bagay na hinihintay at katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. That is faith. Amen. Amen? Diba? That's the difference between faith and fear. How about fear? Fear is worries about how things will turn out, looking at the circumstances. So natatakot tayo kasi doon sa mga bagay na nangyayari sa atin. Amen? Especially today, especially these days. Diba? 100,000 na yung case dito sa Pilipinas. Natatakot ka. Amen? That is the result of the fear. Yung mga circumstances na nakapalibot sa buhay mo. Amen. Amen? Wala ka nang sasaingin bukas. Natatakot ka. Baka magutom ka. Amen? Diba? Hindi kayo nagkikita ng jowa mo. Natatakot ka. Baka mag-break na kayo. Diba? Alam naman ngayon, naging uso ang long distance relationship. Ang dami nag-LDR ngayon. At maraming nag-break. So maraming natakot. Diba? At maraming natuwa. Bakit? Kasi walang gastos. Diba? Walang date. Diba? So tamang chat-chat lang muna. So that's fear and faith. So kapag yung faith mo malaki, at pag malaki yung faith mo, yung meaning, yung fear mo, maliit. Pero kapag yung fear mo malaki, yung malamang yung faith mo maliit. So hindi pwedeng malaki ang parehas, kapatid. Amen. Di ba? Oh, may faith ako malaki, pero malaki din yung fear ko. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Di ba? Kailangan isa lang ang palakihin mo. Sabi nga ni Pastor Loy, kailangan isa lang yung buhayin mo dyan. Di ba? Yung asong itim sa yung asong puti. So,
Pag-usapan natin ngayon sa umaging ito, paano ba natin yung paglalabanan yung fear? Di ba sabi ko nga kanina, fear is a basic emotions of person. Natural sa tao ang matakot. So, pero sinasabi niya sa Bible na kailangan paglabanan natin. Kailangan panalunin natin yung laban natin against fear. Di ba? Kasi nasabi niya nga, ang text po natin sa umaging ito is sa Isaiah chapter 41 verse 10. Sabayan niyo po akong magbasa sa mga kapatid namin nanonood. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Amen. Napakagandang promise ng God sa atin. Hindi yan promise ng Diyos kay Isaias. Ang promise yan ng Diyos sa bawat nananampalataya sa Kanya. Promise yan ng Diyos sa iyo, kapatid. Promise yan ng Diyos sa akin. Promise yan ng Diyos doon sa mga naniniwala sa Kanyang mga salita. Amen. So hindi niya lang yung pangako sa mga Isayas, sa Isayas, hindi niya lang yung pangako sa mga taga-Israel. Pangako yan ng Diyos sa ating lahat. Amen. Diba sabi niya dito, huwag kang matakot. Amen. Kasi nakaranas tayo ng takot ngayon. Kasi nakakatakot nga naman makawahan ng COVID. Amen, diba? Sabi nga nila, unang takot mo, ang mahawakan ng COVID. Pag nahawakan ka, syempre nakakatakot. Pangalawang takot mo, kapag nahawakan ng COVID, yung magiging bill mo after ng hospital bill. So, paano kalaki yun? So, nakakatakot naman talaga. Pero ang sabi ng Panginoong Diyos, do not be afraid. Diba? Fear. Do not be afraid. Huwag kang matakot. Dahil ang Panginoong Diyos ay sumasa atin. Amen? So ano ba yung mga kailangan natin gawin para mapagpalalunan, para mapapanalo natin yung laban natin against fear? Number 1, we have to remember, kapatid, we have to remember that God has promised us. Ang sabi niya, He will never, ever leave us. So isa to sa mga gusto kong, isa sa mga favorite kong, though lahat naman favorite natin yung verse, pero isa ito sa mga magandang pinangahawakan natin sa mga panahon ngayon. Sabi ni God, sa Deuteronomy chapter 31, verse 6. Sa 31, verse 6 ng Deuteronomy, sabi niya, Be strong and of a good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is that doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. So hindi niya tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. Di ba? Sabi nga, sa Psalms chapter 23, di ba? Ang sabi niya doon, Though I am walking in the shadow of death, I will fear no one. Bakit? Bakit ba? Dahil matapang si David? Dahil ba pinatay niya si Goliath? Hindi yun yung rason niya kung bakit wala siyang takot. Ano yung reason niya kung bakit wala siyang takot? Ano yung nasa puso niya? Bakit wala siyang fear? Kasi nasa kanya ang Panginoong Diyos, pinanghahawakan niya yung pangako ng Panginoong Diyos sa kanya na hindi niya pababayaan si David. Amen? Naniniwala ba kayo at nananampalataya kayo na ang Diyos ni David ay yung Diyos din natin ngayon? Amen. Amen? So huwag tayong matakot. Doon nakakaranas tayo ng ganitong pandemic, don't be afraid. Trust God. Have faith. Amen? Kasi kapag tinalo ka ng takot, pag nanalo na yung takot, pinaunahan ka na ng takot, wawala na yung faith mo, lahat ng mga bagay na kinakatakutan mo, mangyayari talaga sa iyo yan. Maniwala ka, kapatid. Diba? Pag nawala na yung faith mo sa Panginoong Diyos at nagsimula ka ng matakot, unti-unti na mangyayari yung mga bagay na kinakatakutan mo. Kasi wala na yung faith mo sa ating Panginoong Diyos. Look what happened to Israel before. Diba? Natakot sila eh. Kasi nga, ang dami ng mga bansa na gustong sumakop sa kanila. So natakot sila. Anong ginawa ng Panginoon Diyos sa mga taga-Israel? Hinayaan sila talagang matakot. Hinayaan talaga silang masakop ng mga iba't ibang mga bansa. Kasi napangunahan na sila ng takot, nawala na yung faith. Diba? Pinakakuha na sila ng ating Panginoong Diyos sa Deuteronomy. Diba? Sabi niya, 31 sa 31:6, hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko kayo iiwanan. Diba? Bakit kayo matatakot? Kasama mo ko, sabi ng Panginoong Diyos. Amen? Amen. Diba? Ano mo yun yung mga... Nung high school ako, sabi kasi ako nung high school, medyo talagang patpatin ako eh.
Talagang payat ako. So, tampulan talaga ako ng bully. Bully talaga ako ng dati. So, ang sabi sa akin noon, parang hindi ka bulihin, bumarkada sa mga matatabang. Di ba? Parang hindi ka lang bulihin, di ba? Bumarkada ako sa mga matatabang. So, ganun ang ginawa ko. Yun nga, hindi nga ako binuli. Di ba? Naging parang matapang na rin ako. So, ganun din yan sa atin, mga kapatid. Di ba? Hindi ko sinabing barkadahin mo ang Panginoon Diyos. Hindi. Ang sabi sa gusto ko sabihin sa iyo na, hayaan mo ang Panginoong Diyos na manatili sa buhay mo. Hayaan mo ang Panginoong Diyos ang maghari sa buhay mo. Hayaan mo ang Panginoong Diyos ang maghari at manguna sa buhay mo. Kasi kapag ang Panginoong Diyos ang naghahari sa buhay mo, pangako niya na hindi ka makakaroon ng takot. Kasi alam mo kung sino yung sinasandalan mo eh. Amen? Alam mo kung sino yung backer mo. Alam mo kung sino yung alam mong pinanggagalingan ng kalakasan mo. Amen ba? Kasi God will give you strength. Amen? He will give you strength. Bibigyan ka niya ng kalakasan. Di ba? Kasi kapag natatakot ka, nagsisimula ka ng manghina. Amen? Naranasan niyo ba yun kapag natatakot tayo? Di ba? Nanghihina ka, nangangatog ka. Di ba? Ganun yan eh. Kapag, di ba, pag natatakot ka, nanghihina ka talaga, natatakot, di ba? Naiihi. Kasi natatakot ka. Totoo yun. Kapag, di ba, kung anong mga nararamdaman mo sa katwa mo pag nagsimula ka ng matakot. Pero sabi ng Panginoong Diyos, pinangako niya sa atin. Pinangako niya sa iyo, hindi niya lang pinangako yan sa Israel, pinangako niya sa bawat Kristiyano na hindi niya kanya pababayaan. Kaya huwag tayong matakot. Kailangan lang natin bigay ang 100% faith natin sa ating Panginoong Diyos. Amen ba? Amen. Amen. Number 2, we have to remember that God is never surprised by our circumstances. Hindi po yan parang bigla nilang sabihin sa'yo ng Panginoong Diyos, ay sorry, diyan punta ka dyan sa kanyang kalagayan. Hindi ganun yun. Di ba? Mga parang hindi sinasadya na ba, ay sorry, nalikha kitang ganyan. Hindi po yan ganun ang Panginoong Diyos. Lahat ng mga nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin, planado at alam niya. Amen. Amen. Sa Jeremiah chapter 29, verse 11, sabi niya, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Sa Tagalog sabihin niyan, ano sa ano niyan sa mas mababaw na version? I know the plans. Yeah, God has plans for you. Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, sa bansang Pilipinas, sa buong mundo, nasa plano po yan ng Panginoong Diyos yan. At alam niya ang mga nangyayari sa bawat isa sa atin. So magtiwala tayo at huwag tayong matakot. Alam ng Panginoong Diyos kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon. Ano yung sitwasyon mo ng buhay mo ngayon. Amen. Alam niya yan. Diba? Anong kailangan mong gawin? Magtiwala lang sa Kanya. At huwag kang matakot. Kasi kontrolado ng Panginoong Diyos ang buhay ng bawat isa. Alam niya nga yung numbers ng buhok mo sa ulo. Alam niya kung kanino ka. Alam niya kung sino ka. Mula pagkabata hanggang pagtanda, kilala ka niya. So alam niya at alam ng Panginoong Diyos kung hanggang saan yung limitasyon ng pananampalataya mo. Amen. Sabi nga, di ba, hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi ka kayanin ng pananampalataya mo. Di ba? Amen. Amen? Hindi ka bibigyan ng Panginoong Diyos ng malaking pagsubok, ng isang malaking building na pagsubok, kung ang pananampalataya mo ay gapiso. Hindi ka bibigyan ng Panginoong Diyos ng ganun kasi alam niya na yung pananampalataya mo, ito lang yung kaya. Amen. Amen? Amen. At the same time, tutulungan ka ng Panginoong Diyos. Amen? Amen. One good example is si Job. Amen ba? Amen. Alam ng Panginoong Diyos kung gaano kalaki yung pananampalataya ni Job. Alam ng Panginoong Diyos na kahit anong klaseng pagsubok ang ibigay mo kay Job, mapaglalagpasan niya. Kaya hinayaan niya na mangyari yung mga bagay na ganun. Amen? Kasi alam niya yung pananampalataya ni Job ay ganun kalaki, kaya hindi natakot. Hindi nagkaroon ng kahit konting takot si Job na dumana sa mga ganung pagsubok.
Kasi alam niya na ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa kanya ay planado ng Diyos. Alam niya na itong bagay na ito, kaya ito nangyari kasi mayroong plano ang Diyos for me. Kaya nangyari itong mga ganitong bagay sa ating mundo kasi mayroong plano yung Diyos sa bawat isa, sa bawat Kristiyano, sa bawat nakikinig, sa bawat nanonood sa umagang sa hapong ito. Amen. Amen? Amen. So kung nakakaranas tayo ng iba't ibang mga pagsubok, sabihin mo sa Panginoon Diyos, Lord, hindi ako natatakot dahil alam ko kasama kita at alam ko na kasama ito sa mga pangako mo sa akin at kasama ito sa mga plano mo sa akin. Amen ba? Amen. Amen? So isa sa magandang promise din ng Panginoong Diyos, sabi niya dito, hindi kanya pababayaan at hindi niya tayo pagkakalooban ng mga pagsubok na hindi natin kakayanin. So huwag tayong matakot. Panghawakan natin yung pangako ng Panginoong Diyos. Panghawakan natin yung talatang ito na hindi kanya pababayaan. At ang lahat ng mga plano at lahat ng mga pangyayari na nangyayari sa buhay mo ngayon ay kasama sa plano ng Panginoong Diyos. Amen. Amen. So huwag tayong matakot. Amen. Lahat ng mga tao natatakot na. Tama? Tama, di ba? Kahit sino, kahit tatanungin mo pag lumabas ka dyan, at pagtanong ka ng kung sino man dyan, kahit hindi mo kakilala, tanungin mo kung hindi ba siya natatakot. Sasabihin niya natatakot yan. Bakit? Siyempre, ano ba nangyayari sa mundo natin, di ba? Wala na nga tayong makain, magkakasakit ka pa. Nakakatakot yun. Pero anong sabi ng Panginoon Diyos? Huwag kang matakot. Don't be afraid. Do not be afraid. Una, dahil kasama mo siya. Amen. Pangalawa, dahil yung mga sitwasyon, yung mga pangyayari ngayon dito sa Pilipinas or sa buong mundo, lahat yan kasama sa plano ng Panginoong Diyos. Ano ang kailangan mong gawin? Magtiwala, ibigay mo yung buhay mo sa Kanya, at hayaan mo yung plano ng Panginoong Diyos ang lumakad at magpalakad ng buhay mo. Amen. Dahil at the end of that, at the end of yung pagsubok na yan, alam mo, makikita mo, maire-reveal sa iyo ng Panginoong Diyos ano ba yung gusto niyang ipaalam doon sa mga pagsubok na pinagdadanasan mo ngayon. Amen. Number 3. We also need to remember that God can work your circumstances out for good. Sa Romans chapter 8, verse 28, sabi niya, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So everything happens in a purpose. Everything happens for good. Hindi, ang mga pangyayaring ito, hindi po ito ginawa or nangyari sa atin para pasakitan sa bawat isa. Tumating itong mga bagay na to dahil mayroong gustong ipasabi, ipa-learn, ituro sa atin ng Panginoong Diyos sa mga ganitong mga pangyayari. Lahat ng mga nangyayari sa buhay ng bawat isa, bawat Kristiyano or hindi man Kristiyano, lahat yan nakaayon sa kung ano yung plano ng God. Amen? Amen. Masaya man, di ba? Kung ito may good or it's not good, di ba? Bad man, lahat yan nangyayari nakaayon sa kung ano yung sinulat ng Panginoong Diyos sa bawat buhay ng bawat isa. Amen? One good example here is si Peter. Amen? Ano ba nangyari kay Peter? Sabi ni Peter, nung Last Supper, sabi ni Peter kay Jesus Christ, I am not afraid, Lord. Magkakamatayan tayo, Lord. Diba? Bago ka nila makuha, Lord, magkakamatayan tayo, Lord. Hindi nila ikaw makukuha. Ganun katapang si Peter. Pero ano nangyari? What happened? Nung nahuli na si Jesus Christ, before that pala, sinabihan ni Lord si Peter, sabi niya, bago tumila ako ng manok, ikakaila mo ko ng 3 beses. Hindi naniwala si Peter, Lord, hindi ko gagawin yan. Mahal kita, Lord. Matapang ako, Lord. Kaya kitang ipaglaban. Katayan, kaya kita, Lord. Nung dumating yung pagkakataon na mahuli si Jesus Christ, alam niyo na kung ano yung sumusunod mga nangyari. Diba? Tinanggi ni Peter si Jesus Christ. How many times? 3 times. At na-realize na lang yun, nung tumilaok na yung manok. Diba? What happened to that? Diba? Kung titingnan natin, yung mga bagay na yun, hindi maganda. Diba? Hindi maganda sa pananampalataya ni Pedro. Diba? Kung tutusin kung tayo si Pedro, para manghihina na tayo sa pananampalataya natin. Kasi those things, diba? Makakapagbigay sa atin ng doubt, makakapagbigay sa atin ng fear,
Di ba? Sabi, nagkainala ako ng ating Panginoong Diyos, hindi ko na siya pinagtanggol. No, pero ano ang nangyari? Because God, Jesus Christ, love. Mahal na mahal ni Jesus Christ si Peter. Amen. Di ba? Binigyan niya ng pagkakataon, pinatawad niya si Peter, at yung mga bagay na nangyari ngayon, ay nakaayon pa rin sa kung ano yung plano ng Panginoong Diyos. Ano nangyari kay Peter? Di ba? Lalo pinalakas ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Kristo, yung faith ni Peter. After nung magkaroon ng nung umalis na, nung pumunta na si Jesus Christ sa langit, nagkaroon ng Pentecostes. So how many, ilan ang taong naligtas, ilan ang taong tumanggap kay Jesus Christ? So napakarami, libo-libo. Di ba? So kung titingnan natin yung plano ng Panginoong Diyos kay Peter, di ba? Una, kinailan niya si Jesus Christ. Second, naging siya ng salita ng Diyos, ng salita ni Jesus Christ, ng gospel. So, ganun yung plano ng Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Kristo kay Peter. Amen? From not good to better. Amen ba? So, kung tingnan natin kapatid yung sitwasyon ng buhay natin ngayon, kung ngayon nakakaranas tayo ng mga hindi magagandang mga pagkakataon, hindi mga magandang sitwasyon, hayaan mo lang na mangyari yung mga plano sa iyo ng Panginoong Diyos. Hayaan mo lang na, Lord, sabihin mo sa Kanya, Lord, pinagkakatiwala ako sa iyo yung buhay ko. Kung nakakaranas ako ng ganitong pagsubok, alam ko, Lord, na mayroon kang magandang plano for me after this. Amen ba? Sabihin mo, Lord, pinagkakatiwala mo, hindi ako natatakot, Lord, kasi alam ko nandyan ka. Dahil alam ko, Lord, lahat ng mga nangyayari sa buhay ko, ito ay para i-glorify ka. Amen. Amen? Ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay ko, ito may blessings o ito may mga trials, alam ko lahat ng mga bagay na ito ay nangyayari para makita ng iba sa buhay ko. Di ba? Para makita ng iba, ikaw sa buhay ko. Amen? Tingnan mo nangyari kay Peter. Ang daming naniwala, naniwala kay Jesus Christ at nanampalataya kay Jesus Christ dahil sa pananampalataya ni Peter. Amen. So ganun yung gusto mangyari sa atin ng Panginoong Kristo, ng ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya mo, kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya ko, sa pamamagitan ng pananampalataya ng iba, ay makita nila si Jesus Christ sa inyo. Amen ba? Amen. Tama, di ba? Kasi paano mo nga naman sasabihin, di ba, paano mo, di ba sabi nga nila, isa sa mga pinakamagandang testimony ay ang buhay mo. Di ba? Napakaraming mga pagkakataon at mga nakikita ko na mga nagte-testimony na ang ginagawa nila example ng kanilang buhay kung paano binago sila ng Panginoong Diyos. Kung paano binago ng kanilang pananampalataya yung buhay nila sa kanilang paano binago ng Panginoong Diyos yung buhay nila sa pamamagitan ng kanilang mga pananampalataya. Napakarami. At sa pamamagitan ng mga testimony na yon, marami ang nabuksan ng puso. Hindi dahil dun sa testimony, di ba? Hindi dahil sa kung gaano siya kagaling magsalita. Hindi. Nabuksan yung puso ng taong nakapakinig dun sa testimony yun dahil nakita nila kung paano binago ng Panginoong Diyos yung buhay ng taong yun. At sa pamamagitan ng taong yun, at sa pamamagitan ng pananampalataya ng taong yun, nakita nila si Jesus Christ sa buhay nila. At sa pamamagitan ng nakita nila kung gaano kabuti ang Panginoong Diyos sa bawat isa. Ganun yung gustong malaman. Yun yung gustong iparating sa atin nating Panginoon. Kailangan tibayin natin. Kailangan patatagin natin ang ating pananampalataya. Kailangan huwag tayong matakot. Diba? Lagi nating tatandaan, kapatid, na ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, mabuti or hindi man mabuti, pagsubok man, or mga blessings, lahat yan according to the plans of God. Amen. According yan sa plano ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. So wag mo laging pagpasalamat yung blessing. Kasi ganun tayo mga Kristiyano eh. Kapag may blessing, thank you Lord. Ganun lagi. Di ba? Lord, salamat sa blessing, Lord. Ganun kasi tayo mga Kristiyano. Pero pag nakakaranas na tayo mga pagsubok, nakakalimot na tayo. I mean, Lord, bakit ganito, Lord? Di ba? Sabi mo, kapag nanampalataya ako, Lord, hindi ako makakaroon ng pagsubok. Walang sinabing ganun yung Panginoong Diyos. Walang sinabi ganun yung ating Panginoong Kristo. Amen, sabi nga, di ba? Sabi pa nga kapag tinanggap mo si Jesus Christ, expect mas dalong dadami ang mga pagsubok sa buhay mo. Amen. Di ba? Hindi pag tinanggap mo si Jesus Christ, puro blessing ka agad yung darating, di ba?
So, kasama yan. Amen. Kasama yan yung blessings. Kasama yan yung mga pagpapala. Kasama yan sa pinangako sa atin ng Panginoong Diyos. Pero kasama rin ang mga pagsubok. So, expect. Lagi natin i-expect. Lagi nating asahan na hindi lang puro blessing ang darating sa buhay natin. Expect din natin na may mga pagsubok na darating sa atin. Ang kailangan natin, huwag kang matakot. Kapatid, huwag kang matakot. Yan ang gusto niya iparating sa atin sa umaga kahapon ito. Huwag tayong matakot. Number 4. Ito madalas nangyayari. Di ba? Pag nakakaranas na tayo ng mga pagsubok, nakakaranas na tayo ng takot, at natatakot na tayo, ang una nating ginagawa ay magtanong. Para tayong si Susan Roses. Nasabi ni Susan Roses? Hihiyang magtanong. Hindi po ganun yun. Amen? Diba? Pag nakakaranas na tayo ng takot, natatakot na tayo, lagi tayong nagtatanong. Ano lagi natin tinatanong? Lord, bakit ako? Madami namang masasamang tao, madami namang adik. Diba? Madami namang mga pariwara ang buhay. Bakit ako, Lord? Sumusunod ako sa iyo. Diba? Nanampalataya ako. Pag kumakanta ng one way, malakas yung boses ko. Diba? O pag nagpapablessing ang pastor Lord, laging nakataas yung kamay ko, 2 kamay pa, nakaganon. Pero pag nakaranas ako, ang laging tanong, Lord, bakit ako? Diba? Sabi dito, we have to stop asking, why did this happen to me? Diba? Huwag mong tanongin yung Lord, kung bakit nangyayari sa'yo yan. Bakit? Kasi talagang mangyayari sa'yo yan, kapatid. Diba sabi ko nga kanina, expect mo yan. So huwag mong tanongin, huwag mo laging tanongin yung Lord na, Lord, bakit ako? Lord, bakit ako? Bakit hindi na lang siya? Diba? Ganun tayo mga Kristyano eh. Mas mabait ako sa kanya, Lord. Bakit hindi na lang siya yung nagkasakit? Diba? Mas nagsisimba ako sa kanya, nagsisimba ako, Lord. Diba? Bakit hindi na lang yung kaaway ko yung nagkasakit? Diba? O kaya, sabihin mo, Lord, kasama ko sa worship team, Lord. Pero bakit ako yung nagkasakit? Bakit hindi na lang yung kapatid namin na laging wala? Parang ganun. Diba? Nagtuturo ka na ngayon. Diba? Nagsisimula ka na magturo. Diba? Kasi, ang ginagawa kasi natin, parang, ang nangyayari sa atin kasi sa mga Kristiyano, sa ating mga Kristiyano, or sa mga iba man na, gusto natin parang maging, parang i-alis yung sitwasyon. Yung parang gusto natin itaboy yung sitwasyon na yun. Parang, inaano mo, parang nagkakaroon ka ng, nag-i-scapegoat ka. Diba? Nag-i-scapegoat ka na. Parang tinatakasan mo na yung mga pagsubok na yun. Diba? Bakit, Lord, hindi na lang siya? Minsan kasama ko sa panalangin, Lord, bakit ako? Bakit hindi yung kapitbahay namin chismosa? Diba? Ganon tayo. So nagsisimula na tayo magkasala. Diba? Bakit? Anong sabi ng ating Panginoong Diyos? Sabi ni Job, isa pang good example dito, si Job. Diba? So kilala natin si Job. Sabi ko kanina, si Job, nakaranas siya ng grabing pagsubok. Napakadaming pagsubok. Ang pagsubok niya lang, namatayan siya ng anak. At take note, hindi lang anak ang namatay sa kanya, lahat ng anak niya. Diba? At hindi pa dyan natatapos. Diba? Nawala ang kanyang lahat ng ari-arian. Mayaman po si Job. Madami siyang lupain. Marami siyang mga bakahan. Marami siyang mga baka. Marami siyang baka. Marami siyang kambing. Marami siyang tupa. Ano nangyari? Sa iglap, namatay lahat. Diba? Naubos lahat. At hindi pa dyan natatapos. Kala niyo, tapos na. Hindi pa. Nagkaroon pa siya ng karamdaman. Kala niyo, diba? After mawala yung mga anak niya, naubos yung kanyang mga ari-arian, nagkaroon pa siya ng sakit. At ang sakit niya po, hindi simpleng lagnat lang. Hindi simpleng sipon. Nagkaroon po siya ng bukol mula ulo, mula bunbunan, hanggang talampakan. Di ba? Gaano yun? Gaano kasakit yun? Alam mo ba? Kahit ganon, kagrabe, kalaki yung pananampalataya ni Job sa ating Panginoong Diyos, nagsimula na siyang magtanong. Di ba? Nagtanong na siya. Ano sabi ni Job? Lord, sabi niya dito, I have sinned. What shall I do unto thee? Thou preserve of men, why hast thou set me as a mark against thee, so that I am a burden to myself? So, medyo matalalim ang English. So, basahin natin sa Tagalog, sa Job chapter 7. Samahan niyo po ako sa pagbabasa, sa mga kapatid na namin nandiyan na nanonood. Sa chapter 7, verse 20. Ang sabi niya sa 20, sa 7:20, kung ako'y nagkasala, ano ang aking magagawa sa iyo? O ikaw na bantay sa mga tao? Bakit mo nga inalagay ako
Akong pinakatanda sa iyo, na ano ba't ako'y isang pasan sa aking sarili? So nagsimula na magtanong, so nagsimula na i-question ni Job ang God. Nagsimula na siyang magtanong. Sabi niya, Lord, bakit ako? Nanampalataya ako sa iyo, Lord. Naging tapat ako sa iyo, Lord. Sumunod ako sa iyo, Lord. I obeyed you, Lord. Diba? I follow you, Lord. I trusted you, Lord. Pero bakit ako? Nagsimula nang magtanong si Job. Diba? Ano sa tingin niyo ang naging sagot ng ating Panginoong Diyos kay Job? Ano sabi niya? Nung nilikha, sabi ng ating Panginoong Diyos kay Job, nung nilikha ko ang langit at lupa, nasaan ka? Diba? Para tanungin ako. Diba? Kung tutusin kapatid, diba lagi nga sinasabi, kakarampot lang tayo, maliit lang tayo. Diba? Sino ba tayo sa harapan ng Panginoong Diyos? Diba? Sino ka para tanungin, para i-question yung Panginoong Diyos? Alam niyo ba yung kwento ng The Potter's Hand? Yung Potter's Hand, yung kwento ng magpapalayok. Alam niyo ba yun? Yung kwento ng magpapalayok? Tama ba? Magpapalayok ba yun? Magpapalayo. So, ewan ko lang, i-correct niyo ako pag mali ako. Pero ito yung kwento nun. So, mayroong isang magpapalayok, isang potterer. So, gumagawa ng palayok. So, gumagawa siya ng palayok. So, nagagawa siya ng palayok. Ang ganda ng gagawa niya. Tapos, biglang parang nagkamali. Di ba? Parang nagkaroon ng konting mali. Nagsimulang magtanong yung palayok sa kanya. Bakit mo ako ginaganito? Mali-mali naman. Bakit may butas? Tabi-tabingi yung palyok. Di ba? Imbis na bilog, naging square. Di ba? Imbis na dapat malalim yung butas, maging mababaw. Kung ikaw yung magpapalayok, kung ikaw yung gumagawa ng palayok, ano nasa isip mo? Siyempre mo magagalit ka, di ba? Di ba magagalit ka? Diba? Ginawa lang kita. Di ba? Sino ka para tanungin ako? Basagin pa kita dyan eh. Di ba? Pwede akong gumawa ulit. Di ba? So, yun yung gustong ipaalam ng ating Panginoong Diyos kay Job. Di ba? Bakit kailangan mo kong tanungin, nasaan ka ba nung nagsimula kong nilikha ang buong mundo, sabi ng Diyos kay Job. Di ba? So, huwag natin tanungin ang ating Panginoong Diyos kung bakit ako, kung bakit tayo, bakit ang bansang Pilipinas. Di ba? Kasi ganun yung nangyayari sa atin. Kapag simula na tayong natatakot, simula na tayong magtanong, huwag natin tanungin, huwag natin i-question ng God. Instead of asking God why, we should ask God what. Alam niyo yung difference ng why and what? Why? Bakit? Now, instead of asking, why me? Di ba? Bakit? Instead of asking, why me, O Lord? We should ask God, what can I learn from this, O God? Sa Tagalog, ano ba yung malalaman? Ano ba yung matututunan ko sa mga ganitong sitwasyon, O Lord? Amen? Tama ba? Nakita niyo ba si Job? Di ba? Hindi po yan binigay ng ating Panginoong Diyos yung mga pagsubok kay Job dahil wala lang. Diba? Hindi binigay ng Diyos yung mga pagsubok kay Job para lang sabihin na, di ba, pagtripan si Job, hindi ganun. Amen? Hindi binigay ng Panginoong Diyos yung mga pagsubok sa buhay natin. Hindi dahil, di ba, gusto ka lang ng Panginoong Diyos na pasakitan, hindi. Di ba? Kaya ginawa ng Panginoong Diyos, kaya pinagkalooban ng Panginoong Diyos yung mga pagsubok na yan sa atin, hindi para takutin ka. Diba? Oh, tatakutin kita. Hindi ganon. Hindi ganon ng Panginoong Diyos. Binigay ng Panginoong Diyos kasi gusto niya mayroon kang matutunan sa mga sitwasyon mo ngayon. Amen? Kasi gustong ipaalam, ipakilala sa Panginoong Diyos na, Lord, ako ang Panginoong Diyos. Wala ka na ibang malalapitan kundi ako lang. Amen. Gusto niya yung pananampalataya natin sa Kanya lang. Huwag tayo manampalataya sa ating mga kalakasan kasi ganun tayo mga kapatid eh. Di ba? Pag masyado tayong malakas, pag masyado tayong healthy, di ba? Masyado tayong nagre-rely sa ating mga kalakasan. Pag masyado tayong gwapo, masyado tayong nagre-rely sa ating mga kagwapuhan. Amen. Pag masyado tayong matalino, masyado tayong nagre-rely sa ating mga katalinuhan. Amen? So anong ginagawa ng Panginoong Diyos? Tinatanggal niya lahat ng mga yan. Bakit? Hindi para pakasakitan ka, hindi para bigyan hindi para saktan ka, di ba? Hindi para paiyakin ka, hindi. Kasi gusto ng Panginoong Diyos
malaman mo, kapatid, kaya ka nandyan, kaya tinanggal ng Panginoon yung mga bagay na yun, kasi gusto niyang iparating sa'yo na siya lang dapat ang iyong pagkatiwalaan. Hindi yung lakas mo, hindi yung talino mo, hindi yung kayamanan mo, kundi ang ating Panginoong Diyos lang. Kasi ganun yung nangyari kay Job. Diba? Alam niyo ba si Job, mayroon din siyang isang kasalanan. Ang ginagawa kasi ni Job, siya yung naghahandog ng mga bagay. Kasi yung mga anak ni Job ay hindi mananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Hindi sila nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. So ang ginagawa ni Job, siya yung gumagawa, siya yung nag-o-offer ng mga bagay para sa mga kasalanan ng kanyang anak. So parang nangyari, nag-rely na masyado si Job sa kanyang kalakasan. Nag-rely na masyado si Job sa kanyang mga kayamanan. So anong ginawa ng Panginoong Diyos kay Job? Tinanggal niya lahat yun. Ni-remove niya lahat ng mga yun para ma-realize ni Job na ang Panginoong Diyos lang ang tangi nating matatakbuhan. At wala ng iba. Amen. Pero ano nangyari kay Job after? Di ba? Dahil nakita ng Panginoong Diyos at nalaman ng Panginoong Diyos na natuto si Job at nalaman ni Job yung ano yung gustong iparating ng ating Panginoong Diyos sa mga pangyayari sa kanya. Anong ginawa ng Panginoong Diyos sa kanya? Ibinalik lahat. Hindi lang basta-basta ibinalik. Dinoble niya pa yun. Kung meron siyang 10,000 baka before, binigyan siya ng Panginoong Diyos na 20,000 na baka. Amen. So, ganun katapat, ganun kabuti ang ating Panginoong Diyos. Anong kailangan mong gawin? Magtiwala ka. Amen. Amen. Ibigay mo yung kalakasan mo sa Kanya. Ibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Buong buhay mo sa Kanya. Amen. Kung before, meron si Job na 4 na anak, dinoble rin ng Panginoong Diyos yun. Diba? Ganun niya kamahal si Job. So kapatid, mahal na tayo ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoong Diyos. Amen. So kung nakakaranas ka ng mga ganyang bagay, huwag kang matakot dahil sabihin mo na alam mo, after these trials, after this pagsubok, after this situation, alam ko merong i-reveal, merong ibibigay, at ipapaalam sa akin ng Panginoong Diyos. Meron akong matututunan sa mga ganitong sitwasyon sa buhay ko. Amen. Amen, di ba? Lalo-lalo sa bansang Pilipinas, ano ba yung gustong iparating sa atin ng ating Panginoong Diyos sa bansang Pilipinas? Una, huwag daw tayong matigas ng ulo. Di ba? Kasi unti-unti tayong dumadami yung case sa atin. So, mga kapatid, huwag matigas ang ulo. Huwag tayong lalabas kapag hindi naman kailangan. Amen. Amen? So, huwag tayong matakot kasi kapatid, merong nakahanda sa iyong may nakahanda sa iyong reward after that trials. Number 5. We have to remind ourselves that God is bigger than whatever you fear. Sa Tagalog, kailangan natin alalahanin, kailangan natin laging isipin na ang ating Panginoong Diyos ay mas malaki pa sa lahat ng ating mga kinakatakutan. Amen ba? Amen. Amen? Amen. So, ang dami-dami nating mga kinakatakutan. Ang dami-dami nating mga bagay na ayaw nating ma-experience. Di ba? Pinangako ng Panginoong Diyos na ang ating Panginoong Diyos ay mas malaki pa kaysa sa anumang uri ng pagsubok, mas malaki pa kaysa sa anumang uri ng ating mga bagay na kinakatakutan. Ang ating Panginoong Diyos is bigger than COVID-19. Amen. Yun yung pangako ng Panginoong Diyos. Di ba? Ang Panginoong Diyos ay mas malaki pa kaysa sa anumang uri ng karamdaman. Ang ating Panginoong Diyos ay mas malaki pa sa mga bagay. Di ba? Doon sa mga, kung wala ka mang pera, mas malaki ang Panginoong Diyos dyan. Amen. Di ba? Anong kailangan mong gawin? Bigay mo sa Kanya. Di ba? We have to remember, lagi nating tatandaan kapatid, na ang ating Panginoong Diyos ay mas malaki pa sa kahit na anong uri ng pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon. Amen. Amen? Di ba? Sa Mateo chapter 19 verse 26. Sabi niya sa Mateo chapter 19 verse 26. Isahin po natin muli sa Tagalog. Hindi ko pa alam kung bakit English. Sino naglagay niya? Ayun po pala. Sa 19 verse 26, sabi niya sa 26, at pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao datapwat sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Sabi dito, with God, everything is possible. Amen? Kung sa mga doktor, imposibleng magamot, di ba? Sabi nila wala pa daw vaccine.
ang COVID-19. But with God, everything is possible. Anong kailangan mong gawin? Faith, not fear. Huwag mong katakutan ng COVID-19, kapatid. Amen. Di ba? Huwag mong katakutan ng karamdaman. Huwag mong katakutan ng mga pagsubok. But instead, have faith in God. Manampalataya sa ating Panginoong Diyos. Manampalataya tayo sa Kanyang kapangyarihan. Amen? Kasi ang ating Panginoong Diyos, hindi po yan nagbabago. Hindi po yan. Ang Kanyang kapangyarihan na hindi nag-change. Di ba? Ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos is forever. Kung paano ipinangako ng Panginoong Diyos sa mga taga-Israel before, na hindi niya pababayaan ng mga taga-Israel, ganun din yan sa bawat isa sa atin sa mga panahon ngayon. Hindi po nagbabago ang Panginoong Diyos. Di ba? Kasi tayo mga Kristiyano, gusto kasi natin, di ba parang, hindi na mga Kristiyano, mga tao, to see is to believe. Yun yung lagi kasing tumatatak sa bawat isip ng bawat isa. To see is to believe. Hindi ako maniniwala hanggang hindi ko nakikita. Di ba? Ganun kasi tayo eh. Di ba? Kaya nagsisimula na tayong matakot eh. Kasi lagi tayong nananampalataya, lagi tayong naniniwala sa kung ano yung mga nakikita natin, ano yung mga nararanasan natin. Kaya instead na maniwala, manampalataya tayo, mas naunang tayo ng matakot. Di ba sabi nga, di ba, faith is something na hindi mo nakikita. Di ba yun yung pananampalataya? Nakikita mo ba ang Diyos? Hindi. Pero nananampalataya kang nandyan siya. Di ba? Nakikita mo ba si Jesus Christ? Hindi. Pero nananampalataya ka na kayang gawin ng Panginoong Jesucristo yung kaya niyang yung buhay mo sa kung ano man yung nangyayari sa iyo ngayon. Di ba? Kaya niyang kayong baguhin yung buhay mo. Amen? Sa pamamagitan na kung ano yung sitwasyon na nangyayari sa iyo ngayon, kailangan nating manampalataya. Di ba? Lagi nating sabihin sa ating mga sarili, sa ating mga pananampalataya na, I have a bigger God. Di ba? Amen. We have a bigger God. Napakalaki ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Para matakot ka. Di ba? Amen ba? Nakita mo ba si David? Gaano kalaki si Goliath sa kanya. Pero hindi siya natakot kasi alam niya na ang Panginoong Diyos ay mas malaki pa kaysa kay Goliath. Di ba? Kapatid, si David ay hindi po nawawala, hindi po nalalayo sa ating mga pananampalataya. Ang pananampalataya na ni David ay pwede din natin maging pananampalataya. Di ba? Hindi po nagbabago ang faith ng bawat isa. Kung ang tingin natin sa COVID ay malaki, ay talagang tatamahan ka niyan. Di ba? Pag nagsimula ka ng matakot sa mga pagsubok, ay siguradong tatamahan ka niyan. Sigurado ka talaga maapektuhan ka ng mga pagsubok na yan kasi natakot ka na. Pero kapag alam mo na meron kang malaking Diyos sa likod mo, wala yan. Di ba? At alam mo na meron kang malaking Diyos, hindi lang sa likod mo, pati sa harap mo, lahat ng mga pagsubok, wala yan. Maliliit lang yan. Di ba? Kailangan natin panghawakan yung pangako ng Panginoong Diyos na everything is possible. Di ba? With God, nothing is impossible. Amen? Lahat ng bagay ay posible sa Kanya. Anong kailangan mong gawin? Magtiwala, manampalataya sa Kanya. Amen? So ako kapatid, naniniwala at nananampalataya ako na may ginagawa, may pinoproseso yung ating Panginoong Diyos. May plano siya sa bawat isa, sa bawat Pilipino. Alam ko may pinapangako, may pinoproseso ginagawa ang Panginoong Diyos sa sitwasyon ng bawat isa sa atin, mapa-Kristiyano man o mapa-hindi. Alam ko may ginagawa ang Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya alam mo ba, minsan may pag-iisip, mapag-iisip ka na rin talaga, di ba? Instead na nakamonte, mas lalong dumadami. Di ba? Ano kailangan natin gawin? Huwag tayong matakot. Hayaan natin ang Panginoong Diyos ang lumakad sa buhay natin. Hayaan natin ang Panginoong Diyos ang magbigay sa atin ng kalakasan. Hayaan natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos ang magbigay sa atin ng protection against those kind of diseases. Amen? Di ba? Huwag tayong matakot. Hawakan natin yung pangako ng ating Panginoong Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi kanya iiwanan. Lalo sa mga ganitong sitwasyon. Di ba? Huwag kang matakot. Lagi tayong manampalataya. O para po sa ating pagkatapos, sa ating umaga, sa ating hapon po, sa ating conclusion, sabi niya dito, the Lord is my rock and my fortress, and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower. Ang ating Panginoong Diyos ang ating kalakasan. Di ba? Anong kailangan mong gawin?
Hiramin mo yung lakas ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Hindi po madamot ang ating Panginoong Diyos kapag nananalangin ka, sabi mo, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan. Ipagkakaloob niya yan sa iyo, kapatid. Di ba? Pag nagsisimula ka ng matakot, Lord, sabihin mo sa panalangin mo, Lord, bigyan mo ako ng tapang para paglabanan ko ang mga pagsubok na pinagdadaanan ko ngayon. Di ba? Ipagkakaloob sa iyo ng Panginoong Diyos yan, hindi madamot ang ating Panginoong Diyos. Ibibigay niya yung desire ng puso mo. Di ba? Amen. Kung ngayon sa hapong ito nasisimula na tayong matakot dahil nga sa mga nangyari sa atin, ipanalangin mo yan, kapatid. Isama mo yan sa mga panalangin mo. Sabihin mo, Lord, samahan mo ako sa buhay ko. Alam ko, wala akong masyadong, di ba? Sa mga panahon ngayon, kahit gaano ka kaproteksyon, hindi ka sigurado, pero sabihin mo sa panalangin mo na, Lord, samahan mo ako sa bawat sandali ng buhay ko. Ikaw ang maging protection ko. Para, di ba? Para hindi ka magkaroon ng takot. Sabihin mo, Lord, bigyan mo ako ng lakas. Ikaw ang maging kalakasan ko. Ikaw ang maging ang strength ko. Ikaw ang maging protection ko. Ikaw ang maging sandalan ko. Ikaw ang maging fortress ko. Amen. Kasi ang ating Panginoong Diyos ay malakas. Ating Panginoong Diyos ay tapat. Diba? So huwag kang matakot. Amen? So para po sa ating pagtatapos, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, Lord, we thank you, O God, na sa kabila, Panginoon, ng mga ang bansang Pilipinas, ang mga Pilipino, O God, ay nakakaranas, Panginoon, ng anumang uri ng pagsubok na ito ng COVID-19, Panginoon, na unti-unting lumalaki, Panginoon, ang bilang ng mga may kaso, Panginoon, ng may COVID, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, hindi kami matatakot, O Lord. Kasi alam po namin, O God, kayo po, Panginoon, ang aming kalakasan. Kayo, Panginoon, ang magbibigay sa amin, Panginoon, ng strength, Panginoon. Kayo magbibigay sa amin ng protection, O God, against these kinds of diseases, Panginoon. Against this kind of virus, Panginoon. Lord, we trusted, Panginoon. We trust you, O Lord. Binibigay po namin ang pananampalataya namin sa inyo, O God, na hindi na kami pababayaan, O God. Alam po namin, Panginoon, na may mga kapatiran, Panginoon, na dumaranas, Panginoon, ng iba't ibang uri, Panginoon, ng mga pagsubok na nagbibigay sa kanila ng takot, O Lord. Nagbibigay sa kanila ng fear, Panginoon, na natatabunan na yung pananampalataya nila sa inyo, Panginoon. Lord, huwag niyo pong hayaan na kainin sila ng takot, O God. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na ang takot, Panginoon, ang maghari sa kanilang mga puso, Panginoon. Kundi, O Lord, ibigay niyo sa kanila, O God, ang malaking faith, Panginoon, upang ang mga takot na ito, Panginoon, ay mawala sa bawat isa sa kanila, Panginoon, bawat isa sa amin. Gayun din, Panginoon, nilalapit namin sa inyo, O Lord, sa hapong ito, Panginoon, mga kapatid, O God, na dumaranas, Panginoon, ng mga karamdaman, Panginoon. Pinapanalangin po namin sila, O God. Nilalapit po namin sila, O Lord. Nananawa, O God, huwag po sana silang matakot, O God, O Lord, sa mga karamdaman na ito. Dahil, O Lord, kayo ay bigger than those kind of diseases, Panginoon. Mas malaki kayo, Panginoon, sa mga anumang uri ng karamdaman. Mas malaki kayo, O God, sa anumang uri ng mga pagsubok. Manananampalataya po kami sa inyo, O God. Nawa, Panginoon, ipagkaloob niyo sa bawat kapatid, Panginoon, ang kalakasan, Panginoon, ang tapang, O Lord, ang strength, Panginoon, upang mapaglabanan namin, O God, ang mga pagsubok na dinadanas namin ngayon, Panginoon, especially, Panginoon, ang COVID-19. Nananampalataya kami, Panginoon, naniniwala po kami sa inyo, Panginoon, na meron kayong plano, O God, sa bawat isa. Sa bansang Pilipinas, Panginoon, may plano po kayo, O Lord, na ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ay tinataas po namin, pinapanalangin namin, O Lord, sa pangalan ng aming Panginoon, ang aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Yung purihin po natin ang Panginoon. Sana meron tayo natutunan sa magandang balita ng ating Panginoon. At ngayon po, tayo po ay tumayo at tayo po dadako sa ating closing song. Sabay-sabay po natin purihin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
nasasabi, ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Dinala mo ang buhay mo, sa krus ikaw ay pinako, kapag kamatayan ay nabigo. Dinala mo ang buhay mo, sa krus ikaw ay pinako, di kamatayan ay nabigo. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian, Diyos na makapangyarihan. Lahat ng mga labi at mga lahi, sila'y nagsasabi, ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Pangalan mo'y tanyag na makapangyarihan. Lahat ng mga likha ay iyong gawa, sila'y nagsasabi, ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Purihin po natin ang Panginoon at patuloy po tayo. Tayo po tatapos sa ating pagbasbas ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pastor na si Pastor Loloy. Muli po ang ating presensya po ay sa Panginoon. Alalahanin muli natin ang ipinangako ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita na kung ang sino man ang sa kanya ay humihiling, kanyang binibigyan. Kung sino man ang sa kanya ay maghahanap, ay makakasumpong, at kung sino man ang sa kanya ay kumakatok, ay binibigyan. Alalahanin natin na minsan siya nagsalita sa atin na kung tayo'y mananatili sa Kanya at ang Kanyang salita'y mananatili sa atin, hingiin natin ang anuman ating iibigin at ito'y gagawin sa atin. Itaas po natin sa Kanya ang bagay po na ninais po natin na magkaroon ng katugunan, lalo-lalo na po ang pandemya po dumating sa sanlibutan. Anong malay po ninyo sa kahabagan at kabutihan ng Diyos, ipagkaloob po sa atin sa matanda. Ang biyaya ng Panginoong Jesus at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng banal na Espiritu Santo ay sumaatin nawang lahat. Amen. Pagpahal po natin ang Panginoon at magandang hapon muli at happy viewing po sa ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa ating gawain. God bless po sa inyo, sa ating mga kapatid, ang Delphin family, Castro family, Vasquez family, Fernandez family, God bless po, Pastor Lito Daguman, Brother Kyle, Brother Daryl Malabag, Korea family, Rio Floredo family, Yabot family, Ligaspi family. God bless po sa inyo, maging ang ating kapatid na si Sister Tip at Brother Francis Castro na nasa Sabyas, United Arab Emirates, maging si David Masamban na nasa Taiwan. God bless po sa inyo. Brother Jan, Brother Willie Banakit, at saka Brother Ryan. Brother Monte, God bless po. Sister Joanna at Sister Janet Rico, God bless po, Sister. Brother Elvin. Brother Christian Yabot na nasa Barcelona, Spain. Ingat ka dyan, kapatid. At ang ating mga kapatid sa Bataan, sa Dinalpihan, ang Diaz family. God bless po sa inyo. Sister Sanis po at ang kanyang mga kapatid na hindi po nababanggit ang mga pangalan. Huwag po natin kalimutan, maksin ang ating mga pictures after po ng ating gawain. Have joyful Sunday po sa mga kapatid. God bless po.
Keep safe at home and God bless us all.